Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay bumihisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa Panginoon. Narito na naman po tayo para tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa araw na ito sapagkat ito ang araw na muli ng Panginoon upang tayo po'y mag-aral, upang saliksikin po natin ang ating mga puso at isip, upang patuloy po tayong gabay sa ating pang araw-araw ng ating buhay, sa ating panahon na ito. O Lord God, salamat. At narito kami, binigyan kami ng kalakasan muli, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng time, Panginoon, upang ibahagi namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Bago po tayo tumungo sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, nais ko pong tayo po ay manalangin, humingi po ng gabay sa Panginoon. O Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kawalhatian sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang aming pinupuri, itinataas sa umagang ito, Lord God. Hiling po at dalangin po namin, Panginoon. Linisin po ang aming mga puso at isip, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Ganon din, Panginoon, maunawaan namin ang iyong mga salita. Ikaw nga po, Panginoon, siyang nagturo sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magpaunawa sa amin. Ang lahat ng iyong mga salita, Panginoon, ay tumubo sa aming mga puso at isip upang sa aming pong pang-araw-araw namin pong buhay ay gabay po namin dala-dala ito, Panginoon. Ang iyong patnubay at gabay sa umagang ito, Panginoon, ay kami po ngayon ay nagpapasalamat. Ang iyong Santong Espiritu na siyang patuloy na nagtuturo sa amin, na siyang patuloy na gumagabay. O Lord God, salamat po sa presensya mo sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig ng iyong salita.
Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong magandang umaga muli. Narito po tayo upang magturo ng yung salita ng Panginoon sa umagang ito sapagkat meron po akong ibabahagi sa inyo sa umagang ito. Aking pong babasahin at ito po ay aking ipaliliwanag ng ayon po sa aking pangunawa at gabay ng Panginoon. Sabi niya po rito sa mga ngaral chapter 12 verse 1, alalahanin mo rin naman ang iyong mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masasamang araw at mga taong ay lumapit pagkat iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. At sa mga ngaral 11.9, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka sa iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng may lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mata, ngunit talistisin mo na ang lahat ng mga bagay na ito ay dadaling ka ng Diyos sa kahatulan. At sa mga ngaral 5.7, sapagkat karamihan ng mga panaginip ay may walang kabuluhan at sa maraming salita, ngunit matakot ka sa Diyos. Amen. Purihin ang Diyos sapagkat narito ang isang mga salita ng Panginoon na alalahanin po natin. Habang bata po tayo, habang malakas pa tayo, is alalahanin po natin na balang araw, darating po ang isang araw sa ating buhay na hindi natin inaasahan, ay may isip po natin, bakit hindi ko ginawa ng ako'y malakas pa? Amen. Kuminsan, meron po akong nakausap na isang matanda, sabi niya po, ay sana noon pa nung ako'y bata-bata pa, kanya, nakakilala na ako sa Panginoon upang mapuntahan ko yung mga kamag-anak ko sa malayo. Yung mga nasa liblib na mga kamag-anak ko, sabi niya, ngayong may edad na ako, hindi ko na kayang magbiyahe, hindi ko na kayang maglakad ng malayo. Kanya, ngayon pa lang ako nakakilala sa Panginoon. Sabi niya, para sa akin ay parang huli na. Amen. Nagsisisi siya dahil bakit hindi pa daw nung kabataan niya. Naalala niya nung kabataan niya, marami siyang ginawa, kung nakakapunta ko saan. Amen, nakakain niya yung mga gusto niyang kainin, nalalakad niya ang lahat ng gusto niyang lakarin, pero ngayon is unti-unting hindi niya nakaya. Amen. Sabi nga po, sa pagdating ng panahon, kung gusto mong mag-ani ng pag-ibig, pagmamahal, magtanim ka ng pagmamahal. Amen. Kung gusto mo, mag-ani ka ng isang bagay na maganda, na kinabukasan sa susunod ng mga paglipas ng panahon ay yung aanihin. Alagaan mo ang iyong mga anak. Dahil sa iyong pagtanda, yun ang aanihin mo. Sapagkat isipin po natin na ang ating mga anak ay lumalaki. Amen. Kailangan po ng gabay ng magulang. Sa pagtanda, ipapakilala natin ang ating Panginoon, ipinapakilala natin kung paano maging isang pamilya, maging isang matatag palang araw, is tayo magiging model pagdating ng panahon. At pagdating ng panahon is nakita niya na kung paano sila alagaan noon ng kanilang magulang, ganun din sa kaniyang mga anak. Sabi nga po sa isang kwento, may isang bata na 5 years old, at mayroon siya isang lolo na nakatira sa kanila. Ngayon yung lolo niya is pag pinapakain ng kanyang tatay, doon sa labas, hindi siya humaharap sa kanilang kainan. At hindi siya natutulog doon. Napakalaki ng bahay nila, pero nandoon siya sa garahe natutulog. Minsan isang araw, kumakain sila, binigyan niya yung tatay niya. Lagi nakikita ng bata na ganun ang ginagawa ng tatay niya. Minsan, isang araw, yung bata naglagay ng pagkain sa kanyang pinggan
at binigay sa kanyang tatay na kokonti, na tamang-tama lang sa pagkain niya, ibinigay niya yun sa tatay niya. Bakit anak, sabi nung tatay sa kanyang anak, bakit binigyan mo ako ng ganito? Sabi ng anak, ang sagot na, kasi papa, pagdating ng panahon, yung ginagawa mo kay lolo, yun din ang gagawin ko sa'yo. Amen. Napakasakit po, di ba? Na yung example ng tatay, doon sa tatay niya, nakikita ng anak. Kaya balang araw, bata pa lang siya, na ipinamulat ng tatay na ganun ang reaksyon niya doon sa kanyang magulang, na ikatanim na po sa kanya yun. Amen. Imbis na pagmamahal, imbis na pag-aaruga ang gawin natin sa kanila, is ano ang ginawa ng tatay? Parang binaliwala niya yung mga yun. Kaya nakita ng anak kung paano pinalalakad ng tatay niya, yung reaksyon niya, gabay niya, pagmamahal niya. So, ano aanihin niya? Doon pa lang pinapakita ng tatay kung anong aanihin niya balang araw. Amen. Dahil hindi siya marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Sabi nga po doon sa kasabihan sa atin, kapag ikaw hindi ka lumingon sa pinanggalingan mo, ay hindi ka makakarating sa iyong paroronan. Totoo po yun. Lahat po tayo dapat lumingon. Kaya nga sabi dito ay, alalahanin mo naman ang may lalang sa iyo. Amen. Alalahanin po natin ang kaarawan natin. Magpasalamat tayo sapagkat patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng ating birthday. Kaya nga po sa umagang ito, nakikita natin ang pag-aaruga ng ating Panginoon sa atin. May pinakita bang magandang pagmamalang Diyos sa atin? Never pinakita sa atin. Pinapakita nga ng Diyos, binibigyan niya example sa atin kung paano tayo tinutulungan, iniingatan, pinagpapala. Ganon din po tayong mga magulang sa ating mga anak. Upang pagdating ng panahon, mayroon po tayong aanihin. Amen. Kuminsan, naniniwala po ako doon sa mga anak na pasaway. 5 silang magkakapatid, yung isa pasaway. Amen. Laging dinadaw ng mga mga kapatid, mga magulang niya, dinadaw siya dahil hindi maganda ang kanyang karakter sa kanila. Amen. Pagdating ng panahon, umalis yung 4, naiwan yung loko-loko na tinatawag nila. Balang araw, yung pala ang nag-aalaga sa kanya, sa kanilang mga magulang. Kaya wag po natin titignan na, hanggang diyan ka na lang anak. No. Wag mong sasabihin sapagkat hindi nating alam kung ano ang kinabukasan ng bawat isa sa atin. Amen. Maganda man pinapakita o hindi, ang tingin ng Diyos sa atin, pantay-pantay. Amen. Walang mahirap, walang mayaman. Amen. Walang maganda, walang pangit. Walang nilalang ang Diyos na pangit, kundi lahat ay mabuti, sabi niya. Amen. Napakaganda, napakabuti. Amen. Ganon ang tingin sa atin ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Ito po ay isang bagay na pinapakita lang ng Panginoon na sabi niya po rito sa mga 11:9, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan. Sa ating habang po tayo bata pa't malakas, gawin na po natin yung magagawa natin ng kabutihan. Amen. Na ayusin na natin ang ating buhay, bakal barang huli, para hindi maging huli. Amen. Sabi nga po, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Amen. Ako, nagsisisi ako ng kabataan ko, inabuso ko yung sarili ko. Inabuso ko yung sarili ko sa trabaho, pinag-aaral ako ng auntie ko, in-enroll niya ako sa engineering, naka-1 taon lang ako, gusto kong magtrabaho kagad, nagmekaniko ako. Amen. Kaya, yung gusto ko sana noon, hindi natupad. Kaya, kung ano man po ang ating ninanais sa ating future, lagi po natin ipanalangin sa Panginoon na matupad ito. Amen. Sapagkat napakaganda ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang plano ng Diyos kailanman ito ay napakaganda para sa atin. Kung nais natin na tayo'y maging maganda ang ating kinabukasan, ialay natin ito sa Panginoon. Tayong mga magulang
ang ating suporta sa ating Panginoon ay dalangin sa kanilang mga anak. Amen. Dalangin at suporta pinansyal, pag-aalaga. Isa pong bagay na kinalulugdan ng Diyos. Na kung paano tayo iniingatan ng Panginoon, kung paano tayo pinagpapala ng ating Panginoon, ganun din po ang ginagawa natin sa ating mga anak. Amen. Sa ating mga magulang. Kung mayroon po tayong dapat na balikan ng mga alaala, sabi nga, alalahanin natin at magalak po tayo sa araw ng ating kabataan. Yung araw na yun po ay pwede nating gamitin sa ating pong paglago bilang isang mananampalataya. Ang isang araw ng ating pag-iisip ay talastasin natin yung mga bagay na balikan natin. Amen. Balikan po natin yung tamang ginawa natin at yung mga maling nagawa natin. I-compare nyo po yung mga bagay na mabuti at saka yung hindi maganda, is may isip mo, ay mas marami akong nagawa nung panahon na yun . Kaya ngayon pwede ko pala itong mahabol pa sa panahon ko habang ako'y kaya ko pa na higitan pa yung mga bagay na magaganda noon. Amen. Hindi yung bukas na lang. Ano? Meron po tayo kasing mga bagay na pag-iisip ng mga kabataan na bukas na lang. Amen. Nung naalala ko, nung sa amin pong kami nasa apartment, is yung aking asawa is nagtatrabaho, yung anak ko nag-aaral, ako nagtatrabaho rin. Amen. Minsan isang araw, yung plato namin lumilipad. Kasi bili nung nanay, hugasan yung pinggan nang umalis. Nung bumalik, andoron pa rin. Kaya naging UFO yung naging plato. Kaya naging plastic na po lahat yung mga pinggan namin. Para anytime. Pero hindi naman na po naulit yon. Natuto. Amen. Sapagkat may mga bagay po tayong pag sinunod po natin ng ating mga magulang, ay mayroon po tayong reward. Amen. Magwagalak ang ating mga magulang. Matutuwa. At higit sa lahat, matutuwa ang Diyos sa langit sapagkat ang anak mo ay sumusunod. Sa oras na ito, narito po, sabi niya po rito, sapagkat karamihan ng mga panaginip ay may walang kabuluhan. Amen. Sino naniniwala sa panaginip? Amen. May mga panaginip po nagkakatotoo. Amen. Kung minsan natatakot pa tayo. Amen. Si misis ko kung minsan nananaginip, pag alam kong umiiyak na bigla natulog, nanaginip yun. Kaya sabi ko sa kanya, kung mabuti na panaginipan mo, totoo yun. Pero kung negative yun, hindi totoo yun. Sapagkat karamihan sa panaginip ay ikaw ay matatakot. Amen. Kaya nga po sabi niya rito, at sa alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una at sa diwa ng may pagbabalik sa Diyos at nagbigay sa Kanya. Amen. Lahat po tayo ay lilipas. Wala pong kahit na yung mga apostol, kahit na yung mga dakilang tao, presidente, lahat dito ay dadaan. Walang sino mang hindi dadaan dito. Kaya nga po, talastasin po natin, amen, yung mga bagay na tayo po'y kabataan pa. Dahil sa pagdating nito, amen, ito po yun. Lahat tayo ay tatanda. Amen. Ito po ang ating pag-aaralan. Lahat po tayo ay tatanda sa ayaw mo at sa gusto. Kahit magpaderma ka, kahit nagpa-retoke mo lahat, kahit ubusin mo lahat ang pera mo, pagpa-retoke sa iyong mukha, sa iyong katawan, tatanda at tatanda ka. Amen. Napakabuti ng Diyos. Alam niyo ba, isa lang ang pwedeng magpabata sa iyo. Hindi kailangan ng mga doktor, hindi kailangan yung mga surgeon yung pagpapatangos ng ilong, pangpalaki ng bibig, o pangpapaliit, pangpabanat. Amen? Alam niyo ba isang sikreto para lalong hindi ka tumanda? Lagi kang lumapit sa Panginoon. Lagi mo siyang kausapin. Lagi mo siyang yung presensya na yan, lagi mong napipil araw-araw. Tingnan mo, kapag araw-araw, paggising mo, sama ng loob,
pagkagising mo, wala ka na sa mood. Di ba yung tsura mo para kang maraming guhit na? Amen? Pero paggising mo, paggising mo, inisip mo, Lord, salamat. Ang gabay mo na naman sa umagang ito. Talaga ang ngiti mo, ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen? Lagi kang, sabi nga, bakit ang taong lagi nakangiti ay hindi tumatanda? Kasi may puso, ang puso niya is may joy, may love, ano pa? Meron siyang pagtitiwala sa Diyos, meron siyang pag-ibig sa bawat isa, may peace of mind. Amen? Kaya, never na tatanda ka kagad. Amen. Ako, medyo nagpapayat ako ngayon, kaya kailangan talaga. Amen. Kasi, inani ko yung, example na lang sa sarili ko. Kung ano yung tinanim mo, di ba, yung anihin mo. Matakaw ako sa matamis, matakaw ako sa maalat. Noon, sige lang, soft drinks, parang yun na lang ang tubig. Hanggang ngayon, pero bawas na. Amen. Inani ko ngayon yun. Yung sinasabing, kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Sa physical. Amen. Dapat din sa spiritual, umaani ka. Nagtatanim ka. Ano mo gusto mong itanim sa araw na ito? Amen. Meron kang pinag-pray, kapatid mo na gusto mong lumapit sa Panginoon. Lagi mo ipanalangin. Bigyan mo ng time. Amen. Sa isang araw, kahit 1 minuto lang, ipag-pray mo siya. Nagtatanim ka eh. Amen. Walang nagtatanim na hindi aani. Amen. Kapag sabi nga po, kung ang tinanim mo isa'y mabuti, aani ka lang mabuti. Kung sama ng loob ang yung tinanim, sigurado, sama ng loob din ang iyong matatanggap. Kaya nga po napakabuti ng Diyos sa atin. Sa ating pagtanda, sabi ko nga po, ay darating ang panahon na hindi mo na kayang pumaroon, maglakad ng malayo, umakyat sa hagdan. Amen. Gusto mong gawin yon, di mo na magawa, huli na ang lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, huli man daw at magaling, magaling ka pa rin kung nasa Panginoon ka. Amen. Sabi nga po, walang huli basta't lumapit ka sa Panginoon. Marami po tayong chance. Sabi nga po, napakabuti ng Diyos. Sabi nga po rito sa mga ngaral 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ay buong katungkulan ng tao. Ibig po sabihin, katungkulan. Itong katungkulan po nating sundin. Binigay ng Diyos na sundin natin siya. Amen. Ito po ay hindi batas, kundi obligasyon po ng isang tao na katungkulan niyang sundin ang Diyos. Amen. Kung di mo susundin ang Diyos, may aanihin ka rin, di ba? Pag hindi ka sumunod sa batas, halimbawa, sa traffic, pag hindi ka sumunod sa batas ng traffic, siyempre, huling ka ng pulis. May multa ka. Ganon din po yun. Kapag hindi ka sumunod sa salita ng Panginoon, mayroon din po tayong punishment. Amen. Kaya nga lang is binibigyan tayo ng maraming chance ng Panginoon na magbago. Sa aming buhay, mayroon po kaming isang pamangkin na ito po ay nagkaproblema at nakausap niya yung kanyang wife na magbabago na siya. Sabi naman namin ng tita niya, nakausap niya kagabi, is lahat ng tao ay may karapatang magbago. Amen. Sabi namin, susuporta namin para magbago ka upang bumangon ka muli. Amen. Dahil bata pa siya, 38 pa lang siya. Marami ka pang magagawa para ituwid ang mga pagkakamali mo para sa iyong anak at saka sa iyong asawa. Kaya natutuwa kami sapagkat hindi siya nagpatuloy doon sa kamalian, kundi pinangatawanan niya
na magbago. Na tinawagan niya yung asawa niya na para siya magbago. Na hindi naman sila naghiwalay, kundi may problema lang yung lalaki na kailangan niyang baguhin kasi marami siyang bisyo. Amen. Kaya napaloko siya doon. Kaya sabi ko sa sarili ko, nakita ko yung pamangkin namin na sa tatay ko. Kapag may bisyo ka, hindi ka asenso. Kahit anong ganda ng yung business o ano man yung ginagawa mo, pag may halong hindi maganda at kalooban ng Diyos, sabihin ko sa yan, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Alisin mo lahat ng mga yon, pagpapalain ka ng Diyos. Sapagkat sa araw ng ating kabataan ay ginagawa natin lahat ng gusto natin. Ngunit talastasin po natin na ang mga utos ng Diyos ay ating dapat sundin. Amen. Isa pong bagay na gusto natin na pagtanda natin is marami pa tayong magawa. Marami pa tayong mailapit sa Panginoon. Amen. Mapuntahan pa natin ating mga kamag-anak, mga kaibigan, kapitbahay na pwede nating i-share ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Pwede natin po silang ilapit sa Kanya. Sapagkat yan po yung tungkulin natin bilang isang mananampalataya. Lahat po tayong tumanggap sa Panginoon ay may katungkulan po tayo na mailapit ang hindi mananampalataya sa Panginoon. Amen. Napakabuti ng Diyos sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ay walang hanggang bayad ng Diyos at buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Sabi nga po rito, ang pagtanggap sa Panginoon ay walang bayad. Amen. Ito'y buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos. Nawala ang ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng buhay. Binigay niya ang lahat, hinagupit siya upang tayo'y lumaya sa mga sakit. Amen. Tatandaan po natin kung bakit tayo nagkakasakit ay gawa din po natin. Amen. Sabi nga po, bakit kaya ako sinisipon? Nagpaulan ka kagabi, di ba? Bakit kaya ako nilalagnat? May ginawa ka kagabing hindi maganda. Natulog ka ng gabing-gabi na, tapos kung ano-ano pang kinain mo, tapos masumakit ang tiyan mo, tapos tatanungin mo pa, bakit kaya sumakit ang tiyan ko? Ano bang ginawa mo? Amen. Kaya nga po sinabi ko sa sarili ko, yung mga ginawa ko noon, naani ko. Amen. Kaya wag niyo sisisihin yung magulang natin na, kasi pinamanahan ako ng magulang ko ng ganito ganun eh. Kaya si misis ko, ang dami pinamana ng biyanan ko yung si mama, sayo eh. Ganun. Nanduro na tayo. Pero pwede pala natin itong iwasan habang bata tayo. Kung ganun ang ating mga magulang, habang po tayo bata, iwasan na po natin yung mga bagay na pwede tayong magkaroon ng ganun. Amen. Sabi nga po nung doktor is, huwag mong sisihin yung magulang mo na nagkaroon ka. Kasi nung kabataan mo rin, ginagawa mo yung lahat ng gusto mo. Amen. Kainin mo lahat ng gusto. Bawal noon na alam mo, balang araw is magiging ganun ka. Amen. Kaya purihin ang Diyos sapagkat napakabuti ng Diyos sa atin. Amen. Binibigyan niya po tayo ng chance habang tayo'y bata pa at darating po tayo sa ating pagtanda, ay marami na po tayong nagawang tama sa ating buhay. Pwede po nating itong iharap sa Panginoon pagdating ng Panginoon. Tatanungin ka ng Diyos sa pagdating ng panahon ng paghahatol, anak, anong ginawa mo sa lupa para sa akin? Amen. Hindi mo sasabihin sa Panginoon na marami po akong kayamanan na naimpok sa lupa. Hindi mo pwede ipagmalaki yon sa Diyos. Ang pwede mo may pagmalaki sa Diyos, Panginoon, nailapit ko po ang aking mga magulang, kaibigan, kapatid,
kamag-anak sa inyo pong harapan. Amen. At narito po sila ngayon kasama ko po. Amen. Napakagandang regalo ng Diyos na makita natin na ang ating mga minamahal ay nasa Panginoon. Na patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Patuloy na siya ang sandigan niya. May isang tao, sabi niya, bakit lagi kang success sa iyong ginagawa? Ano ba ang sekreto mo? Sabi niya, isa lang ang sekreto ko. Lahat ng bagay na ginagawa ko ay inaalay ko sa Panginoon. Amen. Kaya purihin ang Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang kanyang sandigan. Kailangan daw ay hindi siya nagdadoubt kung mayroon siyang gagawin. Sapagkat alam niya, andiyan dyan protection ng Diyos, andiyan dyan ang pag-aalaga sa kanya, sapagkat alam niya may Diyos na totoo at nagbibigay ng lahat. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sapagkat patuloy niyang binibigay ang lahat ng atin. Kaya nga po, huwag po tayong mag-alala kung dinadagdagan ng Diyos ang ating taon. Amen. Magalak po tayo na lagi po tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay pa upang madagdagan nga natin ang ating mga nagawang kabutihan kaysa yung nagawa nating pagkakamali. Kaya po, itinutuwid lang ng Diyos na haba po tayo bata, ay gawin natin yung nararapat nating gawin upang maitama natin ang ating pagkakamali. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po manalangin. Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa inyong gabay, sa inyong pong salita sa umagang ito. O Lord God, salamat Panginoon. Alalahanin po namin ang aming kabataan, Panginoon. Nung kami po'y bata, Panginoon, nagawa namin ang gusto namin, O Lord God. Ngunit dumarating sa oras na ito, Panginoon, ay tatanda rin kami, Panginoon. Kaya habang, Panginoon, medyo malakas pa kami, hiling po namin at dalangin, O Lord God. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pagtitiwala, Panginoon. At maunawaan namin ang iyong mga kalooban, Panginoon, para sa amin. Gamitin mo ang natitirang buhay namin upang, Panginoon, marami pa kaming mailapit sa iyong harapan, O Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. O Lord God, dalangin po kung sino pang gustong tumanggap sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po manalangin. Diyos na banal, Panginoon, nagtitiwala po ako na ikaw ang siyang nagbigay ng buhay. Pagpalain mo po ang aking buhay. O Lord God, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Gamitin mo ito, Panginoon, na maging kapik-pakinabang, O Lord God, ang aking buhay. Ganon din, Panginoon, pagpalain mo ang aking pamilya. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Diyos, salamat, Panginoon, na amin pong napakinggan sa oras na ito ang iyong mga salita. O Lord God, alam namin na hindi pa huli, O Lord, na ikaw, O Diyos, ang siya patuloy gagabay. Ikaw ang siya patuloy na magbibigay ng lahat ng mga bagay na dapat namin matanggap. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa. Salamat, protection mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng bawat isa, O Lord God, na anumang, Panginoon, aming naramdaman na makasakit, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo ang bawat isa. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko na maunawaan iyong dahilan.
pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.